Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bensay, pinahihintulutan kitang lumikha ng pinakadakilang lathalain sa buong Pilipinas. Mula sa bahay ni Kapitan Tiago ay patakbong tinungo ni Bensay ang kanyang tanggapan upang isulat ang mga naganap. Ubusan ng sopa sa noo ang general dahil sa labis na pagkatakot. At ang mga magnanakaw ay takot na takot sa krimeng nagawa. At dahil sa sobrang takot ay tumalon ang mga ito sa ilog. Ano pa ba ang mga nangyari? Dumaan sa ilalim ng mesa si Pare Rene para habulin ang mga salarin. At ang pagkaimatay ni Padre Salvi dahil sa pagkadismaya sa kawalan ng natutuhan ng mga tinuruang Indio. Ngunit, paano ang mga taong mararangal at tumihingi ng katarungan? Sana magtatag ng batas militar at tumingi ng mabigat na kaparusahan. Nang matapos niyang isulat ang lahat ng mga pangyayari, ay dinala niya ito sa palimbagan at iniabot sa katnugot at mahimbing na nanatulog. Ito na po ang lathalain. Mahal na General, ito na po ang lathalain. Kanino galing ang lathalain na yan? Pinagbabawal ko nang magbanggit ng anumang may kaugnayan sa pangyayari. Ibalik mo ang lathalain na yan. Ngunit kinaumagahan ay may kumatok sa pintuan ni Bensay. Siya ay nangitla at namangha dahil sa ang kanyang isinulat ay ibinalik ng patnugot ng pahayagan. Bensay, aking binabalik ang iyong lathalain. Ngunit, Yan ang utos ng Kapitan General. Pinag-utos din niya na huwag nang hanapin ang mga salarin. Ngunit nagulat si Bensay sa naging sagot ng patnugot dahil ito'y nagkilit-balikat lamang. Narinig niyo na ba ang bali-balita? Nilusob daw ng maraming tulisan ang bahay pahingahan ng mga praile at natangay ang 2,000 piso. ha 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 ha, kailangan kong puntahan iyon. Panigurado, may susulat ko ito bilang bagong lathalain. Agad-agad pinuntahan ni Bensay ang pinangyarihan ng nakawan sa Pasig. Ngunit nabaghan siya dahil ang biktima ng karumal-dumal na gawain ay walang iba kundi si Pare Camora, ano ang nangyari? Ngunit taliwas sa balitang nakalap ni Bensay. May 4 na nanloob na mga nakaitak at 50 piso ang natangay ng mga salarin. Nagtamo ang pari ng mga sugat sa ginawang pakikipaglaban sa mga magnanakaw. Hindi niya inaasahang si Pare Camora pala ang laman ng mga usap-usapan sa sabi na paring naparusahan at napaalis sa bayan nila. Kailangan kong isulat na mas maraming tulisan para mas kaindik-indik ang istorya. Ngunit Bensay, Ang kanilang pagkatalo ay natigil dahil mas nakakapangilabot ang ipinagtapat ng mga magnanakaw. magsitigil kayo! Kami ay napag-utusan lamang ang namuno sa amin upang manloob sa kumbento at bahay ng mga mayayaman.
ay isang kasilang sunog sa araw ang balat, maputi ang buhok at malapit sa general. Inutusan kaming magtipon-tipon at magpatungo sa Santa Mesa. Bilang pakikianib sa pagsasakatuparan ng pag-iiganti, wala kaming dapat ipangamba dahil kasapi rin ang mga kawal at ilang rehimyento, mapawalang sala at mababahagian pa kami ng ikatlong bahagi ng makukulimbat. Hindi natupad ang aming napag-usapan dahil hindi kami nakarinig ng putok na siyang ngudyat ng panggugulo sa bayan. Kaya kami ay nagpasya na lamang na kusang magnakaw upang hindi masayang ang aming pinaghirapan. Ngunit, hindi namin inakala ng buo ang loob ng paring ito. Dahil sa mga ikinuwento ng mga magnanakaw, ay agad na nalaman nila Benzad kung sino ang namuno sa mga tulisan. Si Simon ang namuno. Nagtungo si Benzad sa bahay ni Don Custodio. Siya ay may dalang lukbutang puno ng mga punlo at mga revolver. Naabutan niyang naghahanda ng habla sa Don Custodio laban kay Simon. Sila ay nagkaintindihan lamang sa pamamagitan ng senyas at mga anasan. Hindi nila masabi ng malakas na si Simon nga ang may sala sa takot na may makarinig sa kanila. Don Custodio. Oh, Benside. Umusbong lamang ang mga hinala dahil sa biglaang pagkawala ni Simon na kahit sa bahay nito sa eskolta ay hindi matagpuan. Ang tanging naiwan ay maraming punlo at sako-sakong pulbura.